Sabi ng Presidente, ang budget 8.1 lang, naging 8. Ang budget dapat 11 billion, naging 23. Ang sagot ko sa inyo, Sir, nag-meeting kami every week. Sir, nakapag-usapan po. Hindi po ang napag-usapan eh. Kasi ang PMO, ang trabaho nyo, kayo ang bantay. Kayo ang technical advisor sa kliyente, sa may-ari. So kung magtatayo ako ng building sa BGC, may nanalo na contractor, kumuha ako ng PMO, I will pay the PMO 0.5 to 2.5%. It depends sa usapan. The higher it goes, nag-scale down yung fees nila. Yun ang advisor ko. Boss, usap muna kayo kasi kung hindi, titirahin ka ito sa valuation order. Boss, ayusin mo escalation cost mo kasi baka mabili ng bakal yan, baka lugi ka. Boss, kung may babaguhin ka pa, 5 anak mo, yung isa dalaga na, baka gusto niya sa sariling kwarto, kausapin mo na. Yan ang trabaho ng PMO. Hindi yung trabaho sabihin na every week may meeting. Yung SCT, ilan ang consultant namin? 70. Dapat po ang consultant namin wala pang 5. Kasi ang PMO, kaya mo pinabayaran. So wala pa ako nakikita, sa dami na nakita kong building permit, ang dami kong gumawa sa Fort Revision, na may PMO sila, and then may 70 consultants. Di ba? So, hindsight to ma'am. Wala namang expert dito dapat sa inyo eh. So what I want to do is finish phase 1 and 2 and decide on phase 3. I cannot, if we're going to argue, when it's very clear kung saan ang mali at saan ang tama. That's why if ako mali, tell me. Kasi I'm trying to understand it, hindi ako engineer eh. Oh, pero ang turo sa akin, and ang training ko lawyer, to listen to both sides and then to decide for myself. At ang turo sa akin, pag kayong dahil, dapat nag-usap muna. Bakit naghihinala ang mga tao na may lagayan parati sa variation orders? You tell me. Ako, 32 years na ako sa gobyerno. Isa sa unang inimbestigahan ko, yung mga MRT, LRT. Bakit? Sasabihin ng Japan, 1 billion yung pera. Mananalo sa bid, 750 million ang muna. And then, magpa-variation order ng 10%, 825. Magbubulungan yung mga natalo. Kung alam namin may variation order, sana sumali. 10 kami ng 750. This was late 1990s, more than 25 years ago, or 26 years ago. Ngayon, marami nang binago sa procurement law. Oh, so, ang sinasabi ko ngayon, hindi ko sinasabi ano man yan, pero you have to understand why people think meron. Because kung nag-usap before that, we saved the government 800 million pesos. The reason we're spending that much is because we have to keep revising, and we're still revising that. And I'm trying to get to the bottom of that.